Hello guys, today's video is meron naman tayong gagawing bagong motor. May i-rewire tayo dito. Kagabi, hinatak to dito sa bahay natin na Pasado alas 10 na yata. So ito, tinirik siya nito, tinulak na lang niya. Medyo malilirik yung tinulak niya. Kaya sabi ko sa kanya, iwan na lang niya dito sa bahay kasi problema yung mga wires niya. So i-rewire natin dahil tumirik na. So paano ba pag ganito na yung motor is wala na siyang stock na harness wire. So binago na, ni-rewire ng bago. Ayan, tinanggal na yung mga original na wire ng harness niya. So pag ganito, dapat pag nag-rewire kayo ng ganito, is-turbulin nyo. Dapat talaga, hindi pa pwede na bara-barang tira lang kasi pwede lang magkaroon ng grounded tsaka mga disconnection. Gaya nito. Ayan, tinirik. Ito, nang una, nakita natin yung problema dito. Ayan. Nasunog dito, nasunog there, nasunog everywhere. Ayan, kasunod-sunod. Kaya i-rewire natin ng maayos. Ayan. Ba't kaya nasunog? Ano bang dahilan? So, ganito, no? Hanapin natin yung problema nito para matrace natin ano ba talagang naging sanhi. Ba't tumirik at nasunog yung wire niya. Yan, check natin yan. So guys, ito, mag-start tayo dito sa kanyang stator. So ito, sa nakikita nyo, meron tayo ditong 5 wires. Itong isa na to, yung red na may lining na black, ito yung kanyang primary coil. So, kakat na natin yan, hindi natin kailangan yan. Yan yung wire papunta sa kanyang primary coil. So, isagad nyo na guys, tapos hayaan nyo siyang mabulok dyan. Wala naman ng kwenta yan eh. And then, the next natin, yung kanyang charging wire, yung yellow at yung kanyang pink wire. Tapos meron din tayo itong blue-white na kanyang pulsar at yung ground ng kanyang pulsar na green at meron siyang stripe na white. So guys, no, pag start natin sa pag-test nitong stator, syempre una natin i-test dito yung kanyang mga charging wire, itong kanyang yellow wire at yung kanyang pink wire, no. Sa pag-test nito guys, pwede tayo gumamit ng pinagbabawal na test light. So ayan, test light talaga guys ang aking ginagamit sa pagtitest ng stator kung ito ba ay gumagana o sira. So, pagtitest nito is pwede tayong sa first step basic is lagyan natin sa ground yung isang clip na ating test light. Tapos, ilagay natin sa kahit saan dyan. Alin dyan mauna o nung gusto nyo unahin dyan. Kasi yung ganitong mga stator is full wave naman guys, no? So, mag-start tayo dito sa kanyang pink wire. Pwede natin gawin yan sa pink wire muna. Dapat guys, kapag naka body ground yung ating test clip at nilagay natin yung isang pa dito sa pink wire is hindi dapat iilaw guys, no, kasi nga floated yung kanyang ground, di ba? Dapat iilaw lang yan kapag pinagdikit natin dito sa pink wire at sa yellow wire. Dahil full wave nga at floated yung ground, dapat diyan lang siya iilaw. Pero kung naka body ground tayo at nilagay natin yung isang pa kahit saan dito sa dalawang wire na yan, dapat walang ilaw guys na lalabas. So, try natin, sipahin natin. There you go, moment of truth. Sipahin lang natin, op, walang lumalabas guys. Ang ibig sabihin lang niyan is okay yung stator, pwedeng okay at hindi pa siya grounded. Ngayon naman, try naman natin yung dalawang charging wire, which is yung kanyang pink at yung yellow. So kahit magkabaliktad, walang problema. Basta malagyan lang ng supply yung dalawa na yan. So yan. Lagay natin yung isa sa kabila. Sa yellow. Yung clip natin, lagay natin sa yellow yan. At yung isa dito naman, yung isang pa sa kanyang pink wire. And then, dapat to guys, umilaw ito. Tsaka, pag pinapadyakan natin siya, kailangan lumalakas yung kanyang ilaw. Kasi, direct AC current yung lalabas guys, no? So, ayan, kung napapansin ninyo, may ilaw. So, ibig sabihin, good yung kanyang charging wire, yung dalawang charging wire na to. Pwede naman guys, para sure tayo is pagpalitin natin yung dalawang wire na yan. So pagpalitin naman natin yung test clip naman sa pink
At yung isang paa ng ating test light, punta naman tayo sa yellow. So, sipahin ulit natin at yan, makita nyo naman, umiilaw din. At indication lang na good yung charging wire ng ating stator at walang damage at hindi siya grounded. And then, next naman guys, no, iti-test naman natin yung kanyang polisher kung gumagana pa ba. Sa pagtitest naman guys ng polisher, depende na lang sa mekaniko or sa electrician yung magte-test nito pag troubleshoot niya. Ang ginagawa ng iba guys is pinapaspark nila sa body ground yung blue na may stripe na white na yan, ano. Yun yung kanyang polisher, wire ng polisher yan guys, no. Pupunta sa loob yan. Yung tinatawag din nila na pick-up coil, yan ang trigger. Nagbibigay ng signal dun sa CDI para magkaroon ng balancing kuryente yung magiging itatapon ni spark plug, no. Yung nagagaling sa ating ignition coil. Sa pagtetest na ito guys, no, pwede tayong gumawa ng DIY tools na pwedeng gamitin dito. Sa akin kasi guys, gumawa talaga ako ng sarili kong DIY tools na ginagamit ko guys, no. Ito guys, no, papakita sa inyo. LED light guys. Galing lang ito sa lighter na ginawa ko, DIY ko to. So ayan, no. Nagamit ko talaga siya pag nagtetest ako ng mga polisher kung gumagana pa. So yung ganito guys na mga LED light, syempre may polarity to. Kailangan isalpak natin ng maayos dun sa dalawang wire dyan. Pag ganito kasi guys na hindi floated yung ground ng polisher, lalong lalo na sa mga Temex, Honda Alpha, hindi talaga floated, meron silang sariling ground, kailangan ilagay mo talaga. So yung gawin natin, first yung kanyang positive lagyan natin sa blue na may stripe na white. First step guys, no. Sasigpitan natin mabuti para hindi siya mawala, para mamaya pag sinisipa hindi mag-loose. Tapos yung isa naman na ground, ilagay natin sa ground yan. Ang ground na nga pala ng ganito is green din siya na may stripe na white. Yan, pare-pares lang sa Honda Alpha. Tapos try natin guys, no. Hindi kailangan malakas na sipa dyan, so pwedeng kamay na lang natin. So makikita nyo may lalabas ang ilaw kapag kinakamay-kamay ko yung padyakan nito. Ayan, nakikita nyo naman. Hop. Yan, nakikita nyo naman, umiilaw yung ating LED light, which is ibig sabihin lang yan, good yung ating stator at yung ating pickup coil or polisher is good, wala ring damage, no. So goods na tayo guys, no. Bali gagawin natin dito is wawiringan na natin itong kanyang mga wire. Dugtungan na natin to guys, yung mga wire nya papunta doon sa rectifier natin, nabayan natin kasi walang sakit to, so kailangan mahaba yung wire. Tapos guys, yung wire din ng ating polisher at yung ground ng ating polisher, i-wire na rin natin, habaan na rin natin, no. Didiretso na natin yan doon, walang sakit-sakit. Bali ang may sakit lang dito guys sa motor na to is yung kanyang CDI, no. Kasi kailangan yung CDI may sakit talaga. So sure bulin na lang natin yung pagtitip, no, para maayos. At siguro talaga guys at hindi na siya masunugan, no. Ngayon naman guys is i-wiring na naman natin itong kanyang rectifier, no. Hindi ko na nga pala naipakita sa inyo yung video paano mag-test na rectifier, mga regulator gaya nito. Dahil meron na akong video na ginawa para dyan, no. Hindi ko na siya sinama dito kasi masyadong haba itong ating video, no. Sa pag-wiring naman ito guys ng ating rectifier guys, no, yung dalawang yellow wire na dinugtungan natin kanina, ilagay lang natin dito sa kanyang yellow wire din, no. May yellow wire din nga pala tong rectifier guys, no. May yellow wire yan at saka pink. Minsan guys puti yan, ano. Sa dalawang wire na yan guys, sa yellow or pink, okay lang din magkabaliktad guys. Ang mahalaga, mailagay natin sila yung dalawa dyan. Kahit magkapalit sila, no. So ayan, ganito guys, no. Yan, ganyan. Okay lang magkapalit silang dalawa, no. Walang problema yan. Tapos ito namang wire ng ating polisher at ng ating ground ng polisher, no, na dinugtungan din natin. Ilagay naman natin ito dun sa kanyang CDI. No guys, no, papunta naman ng CDI. So ituturo ko na rin sa inyo guys dito kung saan ba yung mga pwesto dapat na paglagay natin sa CDI, no. Bali talaga itong CDI na lang may sakit dito guys, wala na talaga sakit na natira dito. So yun na lang lalagyan natin ng sakit. Mahalaga yan, Tama kayo, tama para kayo. madaling tanggalin guys yung sakit ng CDI, tsaka madali siya. Plug and play yung CDI na halimbawa nasira, pwede natin siyang palitan, ano. So pag kakabit nga pala guys ng wire ng CDI guys, na huwag kayong magkakamali. Kailangan ang tamang pwesto nga pala na sakit ng CDI is pag ganito, no. Yan, pag ganyan ang kabit niya kasi guys, no, yan ang tamang pwesto niya pag maglalagay tayo ng mga wire. Kasi kung nagkamali kayo, hindi yun ay pwesto ng tamang ganyan, ay magkakamali kayo ng kabit ng wire, hindi lalabas yung kuryente ng ng spark plug guys, no. Mahalaga yun, dapat nakapwesto siya ng maayos bago nyo i-rewire.
para hindi kayo magkamali. Dito nga pala guys, bandang kaliwa, no? Ito yung wire papunta ng kanyang pickup coil o yung kanyang polisher guys, no? Yan yung blue na may stripe na white guys na dinugtungan natin, ano? Yan. Tapos guys, yung katabi niyan, papunta naman yan ng kanyang ignition coil guys, no? Yan yung ignition coil. Diyan papunta yan, yung wire na yan. Tapos guys, bandang baba naman guys ng ating pickup coil, bandang kaliwa din. Yan, yung nasa baba. Iba-iba na kasi yung wire na ito guys, no? Replacement to. Wala to sa color coding. Ayan, papunta naman ng ground yan guys, no? Basta mapasukan ng ground yan, walang problema. Kumuha kayo ng ground, papuntang battery. Kumuha kayo papunta ng body ground, walang problema. Pero pag ang gagawin natin mamaya, pagsasamahin natin yung ground ng CDI tsaka ground ng kanyang polisher guys, no? Tsaka ground ng kanyang rectifier. Pagsamasamahin na natin mamaya guys. Tapos yung huli, dyan, green din guys, kung napapansin nyo, no? Bandang baba, kanan, baba ng kanyang ignition coil. Yan naman yung kanyang positive supply guys, no? Mahalaga mapasukan natin ng positive supply yan guys. Tapos magagaling ito sa kanyang ECC wire guys, no? Para pag pinatay yung susi, patay na rin yung motor. Ganun tama pag-wiring. So guys, no, ayan. Naituro ko na sa inyo yung mga bawat parte ng kanyang CDI guys. So, i-wiring na natin. So ito guys, no, nakikabit na natin guys yung mga wire niya, no. Bale, ayan itsura niyan guys, so. Yung nakabalot diyan guys, yan na yung fix na yan, ayos na yan. Tapos yung ibang hindi pa nakaayos, meron pa kasi tayong ikakabit na mga wire dito, marami pa tayong iayos, no. So ito, cut na natin to, wala na yan. Papalitan natin lahat yan. Bagong wiring ilalagay natin diyan, itatama natin ang wirings niyan. Ayan yung galing ng kanyang stator guys, maayos na. Hindi na siya mga basura. Yan, nakaayos na. Punta ng rectifier. Tapos, yan. Yung kanyang red wire guys, charging. Papunta ng battery yan guys, no? Tsaka papunta ng susian. Tapos yung black, yan yung kanyang voltage control. So, pwede natin pagsamahin to guys, no? Kasi, temporary lang, no? Kasi, itetest natin mamaya yung kanyang makina. Papadyakan natin. Pero hindi natin pa-under guys, no? Palalabas sila natin yung kuryente, no? Didemo ko lang sa inyo na gumagana na tong ganitong wiring system. Lalabas na yung kuryente nito. So yan. Ganyan, para hindi sumobra yung voltage na ilalabas papunta ng kanyang CDI mamaya guys, no. Hindi masira yung CDI habang dinedemo ko sa inyo. Kasi dapat guys, under ito kahit na naka-battery operated na, kahit na walang battery, no. Kasi yung iba guys, sinasabi nila na kapag battery operated daw yung motor is hindi daw under pag walang baterya, which is mali yun guys, no. Dapat under pa rin, lalabas pa rin yung kuryente niya kahit walang battery kasi meron naman siyang charger na magsusupply. So ito, pinagsama na natin guys, no. Ngayon, i-demo ko naman sa inyo kung lalabas na ba yung kuryente niya o hindi. Kasi kung hindi lumabas yung kuryente guys sa spark plug, ibig sabihin may mali tayo sa ating wiring, no. Dapat lumabas yung kuryente nito kahit walang battery guys, no. Sipain natin. Yan, kita nyo naman guys, legit. Nalabas yung kuryente. Yan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Nakita mo dyan sa video natin, guys. Ayan o. Oh. Saan narinig nyo talaga. Okay. Malakas na yung kuryente niya. Nakita nyo naman, napalabas natin yung kuryente ng motor. Maayos na siya. So, iayos ko na lang yung ibang mga parts. Yung susian, ayusin ko pa, tapos yung ibang wires doon para sa ilaw. And then yung kanyang starter motor pagaganahin natin. So, ganun lang guys, no? Step by step. Paano gagawin ninyo kung wala kayong, yung motor na nabili ninyo is wala na siyang original na harness wire or sira na yung harness wire ninyo at nasunog. Tapos kayo na gusto nyo magpalit ng bagong harness para gumana siya. So, ganun lang step by step. So, ganun lang guys, no? Huwag nyong pagsabay-sabayin. So, unahin nyo muna na paganahin yung makina ng motor. So, dito sa video na to, hindi ko na pinandar yung motor kasi kakabit ko pa yung tangke para magkaroon ng gasolina yung kanyang karburador. Kasi lilinisin ko rin naman yung karburador yung sabay niya. Masyadong haba na yung video natin. So, para doon lang naman din yung tutorial na to. Kung paano magkabit ng bagong wire, kung walang harness wire yung unit na nabili. Para gumana siya. So, yung kita niya naman legit gumagana. So, yun lang guys, no?
Salamat nga pala din sa mga supporters natin dyan, mga subscribers. So, tuloy-tuloy lang, no? Ang pag-update ko at pag-upload ng mga bagong videos. Kasi hindi ako nakapag-upload. Ito, mga ilang buwan na. So, babawi ako ngayon sa mag-update ng mag-update at mag-upload ng bagong mga videos, tutorials para sa inyo guys, no? So, abang-abang lang kayo sa mga video na aking i-upload. So, isa na tayo guys, and thanks sa inyong mga suporta. Bye-bye! Mabilisang shoutout nga pala sa tropa natin si Gabriel Sabundo at sa kanyang tropang bikers. At i-follow na rin natin yung kanyang Facebook page guys.